Hello Carawelos, mabuhay! This is Kay Salardagan. Welcome back to my YouTube channel. Hey! Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon ng mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Thank you so much. At pag-uusapan natin ngayon ay si Alexi Maybrook kung bakit nga ba naligwak sa Miss Universe Philippines 2024. Dahil nga ba sa gown? Or dahil nga ba kay Alexi? Or dahil nga ba sa team? Or whatsoever ang mga eksena? Or anong mga dahilanan nga ba kung bakit hindi umabot sa top 5 ang Alexi Maybrooks? At ngayon umpisa na natin, simula nung tumutok ang pangalang Alexi Maybrooks nung manalo siya sa Miss Iloilo Beauty Pageant ay talagang lumaganap talaga sa hindi lang sa Pilipinas pati sa ibang bansa ang kagalingan ng Alexi Maybrooks. Talagang instant front runner talaga ang eksena niya kasi nga magaling magsalita, magaling magdala, talagang ipinanalo niya ng bonggang-bongga ang Miss Iloilo ng grabe, talagang sumipa talaga yung pangalan niya sa mundo ng pageantry. After that, talagang nagpapa-interview siya, kaliwat kanan, kaliwa, whatsoever, lahat binibigyan niya ng interview. At talagang doon sa mga interview niya ay walang duda na isa talaga sa magaling at magiging frontrunner ng Miss Universe Philippines. Ito si Alexi Maybrooks. Hanggang sa bawat naririnig mo sa vlogger, ganun din yung naririnig mo sa vlogger. Kung baga wala na siyang variety kasi nga, ayun at yun lang yung ikinikwento niya. Wala naman akong problema doon sa pinagdaanan ni Alexi Maybrooks. Talaga lang namang natuwa ako, nakarelate ako, talagang na-in love talaga ako sa story ng buhay ni Alexi Maybrooks hanggang sa naging mag-press presentation at talagang nawindang ang mga ano ba tawag dito? Nawindang yung mga pageant lovers, mga media, at talagang pinagtuunan talaga siya ng pansin kasi nga kakaiba ang ino-offer ng Alexi sa mundo ng pageantry. Tapos consistent naman siya sa mga galawan, consistent naman siya sa mga ipinapakita niya mga pasabog, sa mga challenges, kaya nararamdaman talaga ng lahat na aabot talaga sa dulo or magiging last to standing itong si Alexi Maybrooks. Nung nakita ko siya sa Boracay, sa Aqua, at doon ko napatunayan na one of a kind, one of the kindest, one of the mababait na babae dito sa competition sa Miss Universe Philippines 2024. Nakausap ko siya maraming beses at talagang pinapaunlakan niya ako at talagang siya yung mauuna sa'yo. Talagang wala ka talagang masasabi sa kanya kundi mabait na babae. Yun nga lang, nakikita ko ba siya as a beauty queen, as a Miss Universe Philippines? At that time, nung sa Aqua Boracay, hindi. Nakikita ko lang siya bilang mabait na bata, bilang mababait na tao, bilang magaling na contestant. Hindi ko siya nakikitaan na pang Miss Universe Philippines talaga yung aura. Kasi syempre naman, hindi ko naman pa-plastikin yung sarili ko. Although nagpakita siya sa akin ng napakagandang ugali, mabait, etc. Eh hindi ko naman dadayain yung sarili ko. Nakikita mo ba siya as a beauty queen or as a Miss Universe Philippines? Hindi talaga. Nandun ako na mabait siya. Nandun ako na lumalaban siya ng bonggang-bongga. Nandun ako na maganda siya. Nandun ako na sexy siya. Talagang pinakita niya yun ng bonggang-bongga. Hanggang doon lang yung paghanga ko sa kanya. Nung pumunta tayo doon sa Sultan Kudarat, ipinakita niya, lalo niya sa national costume na, oh my God, palaban ng bonggang-bongga itong si Alexi Maybrooks. At talagang hindi talaga magpapaawat at ipinakita niya sa atin yung tamang pag-emote at saka tamang pag-represent ng national costume at talagang one of a kind talaga yun. Talagang one of the best national costume presentation na ibinigay ng isang kandidata, which is ibinigay yun ni Alexi Maybrooks. At ngayon dito na tayo pumunta sa preliminary competition. Nagbigay na magandang performance sa mga events, sa mga ano ba tawag dito, sa mga challenges itong si Alexi Maybrooks hanggang sa preliminary competition. Nung dumating na siya sa preliminary competition, syempre, pag ikaw ay preliminary, dapat yung mga pinakita mo noon at noon pa,
sa mga previous challenges ay hindi mo na ipapakita sa preliminary competition. Noong nakita ko siya sa swimsuit competition, parang naano ako, na-disappoint kasi yun lang. Hindi lang dahil yun lang yung performance niya. Ang ganda ng performance niya, pulido yung performance niya. Kasi napakita niya na doon sa mga ibang event eh. Tapos ipinakita niya sa preliminary. So parang, ilalagay ko pa siya dito sa sa swimsuit. Parang talagang wala talaga siya sa radar ko as top 10 ko noon sa swimsuit competition sa prelims. Tapos lumabas siya sa long gown, Anong kaiba ng long gown niya doon sa Miss Iloilo? Parang may kakaiba, may nag-iba, pero parang ganun yung offer. Parang walang something new, walang bago, wala akong nakitang basta hindi ko nakitaan siya ng pasabog, hindi ko siya nakikitaan ng bago, kaya wala talaga siya sa radar ko nung preliminary long gown and swimsuit. But nung preliminary interview, ipinakita naman siya sa akin ng bonggang-bongga ni Alexi Maybrook na talagang pangabog talaga when it comes talaga sa interview itong si Alexi Maybrook. Ang problema ko lang sa kanya, yun at yun lang din yung ikinikwento niya about bullying, about whatsoever. Pero wala naman akong problema doon kasi pinagdaanan naman doon at saka nakarelate naman ako doon. Pero wala siyang ino-offer na iba. Yun lang, about bullying, about sa sports. At paulit-ulit lang siya na paulit-ulit na hanggang sa memorize na mga predictable niya yung sasabihin niya. At sa last prediction ko, kaya nilagay ko siya sa aking number 6 kasi nakikita ko na talaga siya na hindi na talaga siya aabot ng top 5. Pagkatapos mismo ng preliminary competition, nakita ko na talaga na hindi na talaga siya aabot doon kahit ginalingan pa niya sa interview. So, nilagay ko talaga siya sa number 6. Parang nag-aano pa nga ako doon na baka ibaba ko pa siya. Pero naniniwala kasi ako na meron siyang taglay na kapangyarihan. Tapos, suportado pa siya ng napakaraming fans niya. Talagang naniniwala ako na baka umabot pa. But nung sa finals, nagpakilala pa lang, hindi na siya pinapakita sa monitor. Kasi minsan, yung basis ko minsan, yung mga cameraman, talagang pag sino yung mga pinofocus, yun yung aabangan mo sa top 5, which is nagkakatotoo yan. Hindi siya na ipofocus. Same as Atisa Manalo. So, mukhang wala talaga siya sa radar. Mas pinofocus pa nga sila Christy, sila Bulacan, sila Stacy, sila Tara. Mas pinofocus tapos siya, wala. So, parang doon pa lang, wala na. Swimsuit competition, nag-perform siya ng bonggang-bongga. But, sabi ko nga sa'yo, wala uli siyang ipinakitang bago. So, nagduda na ako doon na makakaabot siya sa top 10. But, syempre, sa power of votings, kaya umabot siguro siya ng top 10 ng bonggang-bongga. So, after that, okay lang, nakakapasok si Alexi sa top 10. Long interview, pasabog ng lola mo, talagang hindi nagpakabog at talagang pinatunayan niya na bonggang-bongga siya doon sa personality interview. But nung lumabas niya sa long gown, pangalawa siyang lumabas. Pangalawa ba siya? Or pangatlo? I think pangatlo. Pangatlo siyang lumabas, pagkalabas niya doon, hindi siya makita kasi yung iba nakikita agad eh. Hindi ko siya nakita kasi naka-green siya. Sabi ko, oh my God. Pagpasok pa lang niya, wala na talagang kadating-dating yung gown. Kahit galingan pa niya sa execution, kahit ano pang tumbling niya siguro doon, wala na talaga. Kumbaga, paglabas niya sa stage, parang nawala na yung coronation glow sa kanya. As in, nawalang totoo, legit. Kahit ano pang serko-serko ang gagawin ni Alexi doon, wala na talaga. Kung yung spotlight, sa kulay ng gown. And I don't think so sa kulay ng gown maganda yung gown. Yung kulay siguro hindi lang bumagay. Hindi ko naman sinisisi yung designer. Hindi ko naman sinisisi sa Alexi. Pero hindi lang talaga bumagay doon sa eksena na yun. Tapos naka-white, tapos naka-red yung iba. Tapos siya lang nang naka-green. Tapos si Anita naka-yellow. So parang hindi umubra yung kulay ng gown doon sa mga sa 10 girls. Talagang nung naghilera na sila, wala talaga, as in totally,
lamon na lamon. Ganun talaga yung eksena. Tapos wala pa siya sa wisyo nung nasa top 10 na, tapos ano na silang lahat, magpaparada na sila, umexit pa yung lola mo. Kung baga, wala na ngang shine yung ground niya doon, umexit pa siya, edi lalo siyang nawala sa monitor. Kaya yun talaga yung eksena. Hindi na ako umasa na sa top 5. Nung tinawag na yung mga top 5, pasalamat ako, 4 sa mga na-predict ko ay umabot talaga sa top 5. Except lang kay... Sino ba yung hindi ko na Si VVV lang ang nalaglag sa top 5 ko at pumasok nga itong si Stacy Gabriel. At after nun, wala na talaga sa radar yung Alexi Mibok. Pero kung bakit nga ba siya natalo, I think sa buong proseso, I think wag mo nang pasabog hanggang sa magpasabog, hanggang sa mauubusan ka na ng pasabog hanggang sa dulo. Kung baga hindi niya siguro na-sustain yung momentum, siguro sa strategy din, dapat magtira sa dulo, hindi muna ibibigay yung lahat, hindi muna ipapakita yung galing, hindi muna ipapakita yung lahat ng pwedeng ipakita, dapat nagtira. Yun lang yung comment ko doon. Hindi ko sinisisi yung gown. Maganda yung gown, but hindi bumagay kay Alexi. Maganda yung performance, pero hindi lamon lang talaga siya ng ibang girls doon. But congratulations, Alexi Maybrook. Ikaw ang ating Miss Eco International Philippines 2025. So, dapat nating ipagbunyi yun. At still, ang Alexi Brooks ay lalaban pa rin sa Egypt para sa makakuha ng corona at mag-represent ng Pilipinas. Kaya, congratulations sa Team Iloilo. Sana lang naman talaga ay, isa kasi sa Alexi ang fans na napakadami. Pero aminin naman natin, yung fans na iba, hindi lahat, na iba ay talagang super toxic. At yun din siguro yung nakasira sa kanyang candidacy dito sa Miss Universe Philippines. There you go guys. Ano ang inyong comment, views and opinion? Comment down below lang kayo. At saka sa inyong violent reaction, i-comment down below lang din nyo. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.